Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Mabuhay, mga kaibigan! Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking YouTube channel. Alam ninyo ba na 50.5% ng aking mga viewers ay nakasubscribe na, samantalang 49.5% pa ang hindi nakasubscribe. Kung ikaw ay kasama sa 49.5% na iyon, naway isaalang-alang mo ang pagsusubscribe para makatanggap ng mga update sa aking mga bagong video. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang mapalago ang ating komunidad. Salamat sa inyong oras at sana'y magpatuloy kayo sa pagsuporta sa akin, hanggang sa muli. Isang banda, si Roman ay nagpapanday sa paghampas ng bakal upang makagawa siya ng magandang espada. Makikita natin si Roman na paulit-ulit ang eksaktong parehong pagpapanday ng bakal habang ginagamit ang tiyak na ritmo gamit ang kanyang tamang lakas. Ang buhay ng ating bida ay puno ng mga sandali ng kakaiba at mayroon siyang isang malinaw na layunin. Parang trance, isang estado ng kalahating kamalayan na nangyayari kapag hindi tumutugon ang isang tao sa labas na mga bagay, madalas na dulot ng hypnosis. Habang tinatanong niya sa sarili niya kung para saan ba siya nabubuhay, sinabi ng ating bida na kailangan niyang mabuhay sa isang mundo na kailangan pagtagumpayan ang pagsanib sa kapaligiran. Dahil ang kanyang ama ay ang Heavenly Demon, at sa huli siya ay tinawag na pinakamalakas na tao matapos lampasan ang iba't ibang mga pagsubok na dumating kay Baek Jung-hyuk. Ganun pa rin ang nararamdaman ni Baek Jung-hyuk hanggang ngayon. Gusto niya manatili sa sariling niyang katayuan. Gayunpaman, ang kalagayan ng ating bida ngayon ay hindi pa sapat upang labanan ang bawat isa sa mga kalaban niya. Kaya't kailangan niya mag-ensayo para maging mas malakas. Dahil sa mundo ni Roman Dmitry, maraming malalakas na puwersa, dahil wala pa siyang alam na kahit isa sa kanila. Dahil ang pagkatalo ay hindi niya tinatanggap sa sarili niya. Ginamit ng ating bida ang kakayahan niya ang Godly Inferno Art. Isang sining ng pakikidigma na ginamit ng dating tinawag na Demon Flame, na gumagamit ng lakas ng naglalagablab na init upang mabilis na mag-ipon ng mana. Ito ang pinakamabisang teknik para sa kanyang kasalukuyang na walang kwentang sarili. Ang kanyang baga at iba pang mga internal na organs ay masisira kung labis niyang gagamitin niya ang teknik na ito. Ngunit ngayon, nais ng ating bida ng isang kapangyarihan na makakatugon sa lahat ng mga pagbabago sa sarili niya. Sa ibang eksena, sa palasyo ng pamilyang Lawrence, sinabi ni Flora kung saan wala silang ibang opsyon kundi harapin ang mga problema. Pero may naisip si Flora na maari nila mapigilan ang tulong mula sa nakapaligid sa kanila, at ang pagkakaiba sa lakas ng militar nila ay malinaw na lubhang mahina kaysa sa kalaban nila. Mayroon siyang narinig na mga usapan na tungkol sa pagsuko upang mapanatili ang bahagi ng lupain ng pamilya nila. Ngunit naniniwala si Flora na ito ang isang bagay na hindi nila dapat gawin. Nagalit si Viscount Lawrence na sa halip na mawalan sila ng buhay ng mga inosenteng sundalo nila sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa alam nilang matatalo sila sa digmaan, ang pagsuko ay pinakamagandang pagpipilian nila para sa ikakabuti nila. Dahil ginamit ng pamilyang Barco ang kanilang koneksyon sa sentral na government upang makakuha ng utang mula sa Gold Bank. Kung ganoon nga, ang utang na iyon ay malamang na isinagawa nila bilang isang walang kasiguraduhan na utang. Ang isang utang na walang anumang collateral ay tiyak na may napakataas na interes. Sinabi ni Flora na ang digmaang ito ay hindi lang isang bagay na makikinabang mula ang pamilyang Barco. Habang umuutang ng pera ang pamilyang Barco, ang Gold Bank naman ang nagpahiram ng pera sa kanila. Upang makuha nila ang mga gantimpala na pareho silang makikinabang, lilisanin nila ang lupain nila kapag nakuha na nila ang lupain ng pamilyang Lawrence. Tinanong ni Viscount Lawrence kung ano ang kailangan nilang gawin. Mayroon lamang isang paraan si Flora. Ito ang pagiging desperado sa pagtagal ng laban. Iyon lamang ang paraan na alam ni Flora para sila ay mabuhay. Iniisip ni Viscount Lawrence kung makakatagal ba sila sa laban. Pero hindi niya inaasahan ang anak niya na sasabihin sa kanya ni Flora iyon na makakatulong sa kanila. Iniisip ni Viscount Lawrence na ang anak niya na may kakayahan na makita ang sitwasyon, ay magbibigay sa kanila ng kakaibang paraan para makatulong sa kanila. Ngunit ito ay tanging nakabatay lamang sa pangkaraniwang pangunawa nila. Ang pagsara ng pintuan ng kastilyo ang pinakamahusay na paraan para sa kanila na mabuhay. Hindi sinasabi ni Flora na magtiis lang sila. Ipagpalagay nila ang lahat ng mga ani nila ng isang taon ay sunugin ang mga bukirin.
Kaya minungkahi niya na mag-imbak sila ng kahit na anong pagkain at magtiis para makipaglaban hanggang sa dumating ang taglamig. Tinanong ng kanyang ama, na kailangan lang nila na magtiis hanggang dumating ang taglamig. Sumang-ayon si Flora sa tatay niya, bagaman ang barko ay nakakautang ng malaking halaga ng pera dahil sa kanilang koneksyon sa central government, iyon lang ang lahat ang makukuha nila. Pero ang interes ng utang nila ay patuloy na tataas habang tumatagal ang panahon. Pinaliwanag ni Flora ang napakalaking kapangyarihan na may impluwensya na kumakalat sa buong kontinente, ang Gold Bank. Dahil kung hindi agad matatapos ang digmaan at magpapatuloy ito sa mahabang panahon, magsisimula silang magbigay ng presyon sa pamilya ng barko gamit ang malaking interes nila. Ang Gold Bank ay hindi isang makapangyarihang entidad na maaaring ma-pressure lamang dahil may koneksyon sila sa central government. Dahil ang mga mercenaries ay kikilos lang kasama ang pera, at ang perang iyon ay nagmumula-mula sa Gold Bank. Sinabi ni Flora na kapag dumating ang taglamig at ang digmaan ay naging hindi kanais-nais, dahil magiging mapanganib iyon sa pamilyang barko. Nagulat ang mga tao sa loob ng pagpupulong dahil mayroon pa silang ibang paraan. Iniisip ni Viscount Lawrence si Lady Flora. Dahil sa pangyayari sa teritoryo ng Dimitri, sa buong panahong iyon, pinalaki niya ang kanyang anak na babae na masyadong bata pa. Ngunit hindi iyon ang nangyari sa kanya. Nagulat si Viscount Lawrence kung kailan naman lumaki ng ganito ang kanyang anak na babae. Dahil doon, sinabi ni Viscount Lawrence na tama ang anak niya. Sinabi niya sa mga tauhan niya na maghahanda sila para sa kanilang desperadong pakikipaglaban. Patuloy silang magtitiis upang patagalan ang laban, at patatagin ang lahi ng pamilyang Lawrence. Kahit ang mga pader ng Kastilyo ay bumagsak at sila ay mapahamak, magpapatuloy pa rin sila na magtiis sa laban hanggang sa huling sandali. Sa ibang eksena, ang ating bida ay patuloy pa din gumagawa ng kanyang espada. Natapos na niya ang paggawa ng iba't ibang espada para sa kanya. Ang unang espada, isang espada na espesyal para sa kanya. Ang espadang ginawa ng ating bida ay perpekto para sa kanyang kasalukuyang sarili. Pinangalanan ni Roman ang bagong gawang espada niya bilang Salamander. Kinaumagahan sa kastilyo ng pamilyang Lawrence, may isang taong pumunta sa kastilyo ng Lawrence. Ito ang mensahero ng pamilyang barko. Ang mga knight ng pamilyang Lawrence ay kinakabahan, dahil makikipaglaban sila sa pamilyang barko. Ang mensahero ng pamilyang barko ay may masamang balak. Sinabi ng mensahero na bilang kinatawan ni Viscount Barco, binibigyan sila ng tatlong pagpipilian nila. Ang una pagpipilian nila ay lumabas sila sa pintuan ng kastilyo at sumuko sa kanila. Dahil ang pagsuko ang tanging paraan para maligtas ang mga buhay nila. At ang ikalawa nilang pagpipilian ay magkakaroon ng isang all-out war laban sa kanila. Dahil magkakaroon sila ng patas at harapang labanan sa larangan ng digmaan. Sa harap ng isang hukuman kasama ang central government ay manunood sila, at maaari rin silang pumili ng isang labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma. Ang paraan ng labanan ay maaaring anumang nais nila, at inaasahan din nila ang kanilang pasya. Hindi naniniwala si Viscount Lawrence sa layunin ng pamilyang Barco sa kanila. Sinabi ni Viscount Lawrence na ang proklamasyong na itong digmaan ay walang katwiran. Dahil ang mga dokumentong nag-aangkin ng utang ng mga ninuno ng Lawrence ay peke, at wala rin silang balak na isakripisyo ang buhay ng mga tao ng Lawrence. Kaya't sinabi ni Viscount Lawrence sa mensahero na iparating niya kay Viscount Barco na hindi susuko ang Lawrence sa anumang pagkakataon. Pero sinabi ng mensahero na ang ikatlong pagpipilian nila, ang talikuran ang dangal ni Viscount Lawrence bilang miyembro ng maharlikang pamilya. At isagawa nila ang desperadong paglaban sa loob ng mga pader ng kastilyo. Dahil mula ngayon, sinabi ng mensahero na igagalang muna nila ang pamilyang Barco sa mga kagustuhan ng Lawrence sa desisyon nila. At sinabi niya dahil doon sa desisyon nila ay pagbabayaran nila sila ng halaga ng mga dugo na matatapon sa digmaang na ito. Kinakabahan ang mga knights ng pamilyang Lawrence dahil pinili ng kanilang lord na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Biglang nagulat si Viscount Lawrence sa kanyang nakita. Dahil ang digmaan ay magsisimula na. Ang mga archer ng Lawrence ay nagpakawala ng maraming palaso sa mga knight ng Barco. Pero ang palaso nila ay hindi napipansala ang mga Barco dahil sa kanilang matibay na pananggala. Sumugod ang mga sundalo ng Barco sa kastilyo ng pader ng Lawrence habang pinapaulanan sila ng palaso dahil kailangan nilang akyatin ito. Sa kabilang eksena, naiinis si Viscount Barco dahil hindi nila mapasok ang pader ng Lawrence. Dahil ang Barco ay naghanda ng 3 beses na mas maraming sundalo kaysa sa Lawrence. Inaasahan ng opisyal ng Barco ang labanan ay matatapos sa loob ng 1 oras.
Ngunit ang daloy ng labanan ay nakasentro ito sa isang direksyon sa harap ng Lawrence. Dahil ito'y nagresulta na iba sa inaasahan nila. Sinabi ng opisyal sa Lord niya na mukhang nakapaghanda ang pamilyang Lawrence sa digmaan, dahil naghukay sila ng malalim na kanal upang pigilan ang mga sundalo na makalapit sa pader, at mula sa walang patid na bilang ng mga palaso na kanilang pinapakawalan mula sa simula pa lang ng pag-atake nila. Dahil doon sinabi ng opisyal sa Lord niya na mukhang nakakuha ang Lawrence ng sapat na supply para sa digmaan, naiinis naman ang Lord ng Barco dahil doon. Iniisip ng Lord ng Lawrence kung ano ang nangyari sa loob ng isang linggong paghahanda nila. Hindi siya makapaniwala na pinili ng Lawrence ang desperadong paglaban sa kanila. Ayon sa kanilang mga kalkulasyon, ay dapat sana ay sumuko na sila upang maprotektahan ang kahit kaunting lupa nila, gaano man kaliit ito. Ngunit sa katayuan ng pamilyang Lawrence ay delikado dahil kanilang winasak ang kanilang pananim at isinara ang pintuan ng kastilyo nila. Tinanong ng opisyal sa Lord niya kung ano ang gagawin nila sa susunod na hakbang. Iniutos ni Viscount Barco sa opisyal na ihanda nila ang paggamit sa bagay na iyon. Natakot naman ang opisyal ng Barco dahil kinailangan pa nila gamitin iyon. Masaya si Viscount Barco dahil si Viscount Lawrence ay hindi isang tao na may matatag na kalooban. Dahil ipinagbili ni Viscount Lawrence ang kanyang mahalagang anak sa pamilyang Dimitri, dahil hindi niya kayang harapin ang presyon mula sa Barco. Masaya ang Lord ng Barco, dahil si Viscount Lawrence ang uri ng tao na susuko kaagad tulad ng isang duwag sa panahon ng krisis. Sa kabilang eksena sa panig ng pamilyang Lawrence, pinaghanda ni Viscount Lawrence sa kanyang mga knight dahil hindi nila alam kung kailan muling aatake ang Barco. Inalerto niya ang mga sundalo niya na nakatuon sa laban at ihanda ang mga sandata nila sa anumang oras. Sinabi niya sa kanyang anak na tama ang prediksyon niya sa pag-atake ng Barco. Dahil ang Barco ay tiyak na naguguluhan, at umatras ang kanilang mga puwersa. Tinanong niya kung paano naisip ng anak niya ang ganoong bagay. Sinabi ni Flora na naisip niya na kailangan niyang maging mas malakas at hindi maghintay na malutas ang mga problema nila. Dahil iyon ang landas na nais niyang tahakin sa buhay niya mula ngayon. Dahil doon, bigla na lang napaluha si Viscount Lawrence sa anak niya, at humingi siya ng pasensya sa anak niya sa pagpilit na magpakasal kay Roman Dimitri. Dahil akala niya iyon lang ang paraan para mabuhay ang kanilang pamilya sa panahon na iyon. Ngunit mula ngayon, sinabi ni Viscount Lawrence na anuman ang sitwasyon nila, naniniwala si Viscount Lawrence sa anak niya at sa tamang desisyon niya. Dahil doon naging masaya si Flora sa sinabi sa kanya ng ama niya. Ngunit biglang nagulat si Flora sa nakita niya. Dahil bigla na lang may malakas na pagsabog na nangyari sa harapan nila, na nagresulta sa pagbutas ng pader ng kanilang proteksyon laban sa kalaban. Iniisip ni Flora kung bakit ganoon kabilis masira ang pader ng kastilyo nila. Nakita ni Flora ang isang catapult na flare na ginagamit ng Barco. Isang kakaibang sandata na magical weapon. Ang flare, isang catapult na nagpapalabas ng malalakas na pagsabog papunta sa mga pader ng kastilyo nila. Sinabi ni Flora ang isang pagpaputok ng isang catapult ay nagkakahalaga na ng 12 ng ginto, at hindi maaaring gamitin iyon ng walang pahintulot ng central government, kahit gaano pa karami ang pera ng isang tao. Bukod pa sa perang hiniram ng Barco mula sa Gold Bank, hindi makapaniwala si Flora na ang Barco ay may koneksyon sa central government, at mayroon silang kayamanan para makapag-upa ng flare catapult. Mayroon lamang dalawang paraan para harangin ang isang flare catapult. Tumbasan ito ng isang magic weapon na kapareho ang ranggo nila, o lumabas sila sa pader ng kastilyo para sirain ito. Ngunit parehong imposible ang mga pagpipilian nila, si Flora ay hindi na makapag-isip ng tama dahil sa mga nangyayari sa kanila. Pero pinatatag ni Flora ang kanyang sarili, na hindi sila maaaring sumuko sa ganitong sitwasyon. Biglang nalang lumapit ang maid ni Flora, sinabi ng maid kay Flora na katanggap sila ng isang magic call. Nagtataka naman si Flora na mayroon gustong makipag-usap sa kanila sa ganitong sitwasyon. Sinabi ng maid na si Roman Dimitri ang nagpadala sa kanila ng mensahe na sabihin niya kay Flora. Sinabi ng ating bida na may paraan siya para makatulong sa kanila, kaya tinanggap ng maid ang tawag ni Roman. Nagtataka si Flora kung bakit siya tinatawagan ng ating bida sa ganitong sitwasyon kung saan nasa digmaan sila. Tinatanong ni Flora sa ating bida kung ano ang eksaktong plano niya para iligtas ang Lawrence mula sa panganib dala ng pamilyang Barco. Sinabi ng ating bida sa kanya na magiging prangka siya sa kanya. Balak niya mag-higanti laban sa pamilyang Barco dahil sa personal na mga kadahilanan. Ito ay isang bagay na napagpasyahan niya na, at ang natitira na lang ay ang tamang oras para sa kanyang paghihiganti. Sinabi niya kung sasang-ayon ang pamilyang Lawrence sa kanyang plano,
Aayusin nila ang problema nila at wawasakin ang pamilyang Barco para sa kanila. Tinanong ni Flora kung ano ang bahagi ng plano niya. Tumugon ang ating bida na simple lang ang kagustuhan niya. Kung ang pamilyang Lawrence ay maghahanda ng entablado para sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng sakripisyo, tutulungan nila sila ng buong lakas sa ngalan ng kanyang pangalan. Iniisip ni Flora kung anong klaseng sakripisyo ang gusto ng ating bida. Malamang na iminungkahi niya ito dahil alam niya ang kanilang sitwasyon ay hindi mabuti. Pero wala silang ibang pagpipilian sa ganitong sitwasyon. Kahit na walang hiya ang ating bida na sabihin sa kanya na mag-alay sila ng sakripisyo. Sinabi ni Flora na kailangan ng ating bida na ipinapangako ito sa kanila, basta't maprotektahan niya ang kanyang pamilya, gagawin niya ang lahat ng kahit ano. At isa pang bagay na gusto hilingin ng ating bida sa kanya. Sinabi niya na magbigay sila ng isa pang dahilan para makialam sila sa digmaang ito. Dahil naputol na ang kanilang kasunduan sa kasal, kakailanganin niya ng dahilan. Tinanong ni Flora kung anong uri ng dahilan ang gusto nilang ipagawa sa kanila. Sinabi ng ating bida na si Anthony Barco. Kailangan ni Flora na akuhin na minolestya siya ni Anthony Barco. Nabigla naman si Flora sa binabalak ng ating bida. Dahil ang kailangan lang niya sabihin ay kahit walang nangyari sa pagitan sa kanilang dalawa, napilitan siya na putulin ang kasal nila kay Roman Dimitri dahil siya ay minolestya. Pero ang halaga niya sa loob ng mundo ng aristocrat ay mawawala, at ang maganda niyang titulo bilang bulaklak ng Lawrence ay masisira. Ngunit, kung isusuko niya ang mga bagay na ipinagkaloob sa kanya bilang isang maharlikang anak ng Lord, maaari silang makakuha ng isang mahalagang dahilan na makakapagligtas sa panganib sa pamilyang Lawrence. Iyon ang kailangan niya upang makialam ang ating bida sa loob ng digmaan. Kung ang panahon ng minolestya siya ay bago pa ang pagkakahiwalay nila, magiging isa siya sa mga tao niya. Dahil ang ating bida ay hindi pinapatawad ang mga humahawak sa kanyang mga tao, si Flora ay hirap magdesisyon kung ano ang gagawin niya. Sa kabilang eksena, sa labas ng pader ng kastilyo, patuloy pa rin ang Barco na nagpapakawalan ng catapult flare sa pader nila. Makikita ang mga knight ng Lawrence ay nasusunog dahil sa flare catapult. Sinabi nila ang pader ay malapit ng bumagsak. Nararamdaman niya ang nangyayari sa itaas kaya sinabi ni Flora na tutuperin niya ang anumang kondisyon ng lahat ng sinabi ng ating bida. Nakikiusap si Flora sa ating bida na tapusin niya ang bawat isa sa mga demonyong Barco sa nang gugulo sa kanila. Sa labas ng kastilyo, umuusad na ang mga kaaway sa pader nila. Pinag-utos ng Lord ng Lawrence na huwag nilang hayaang makalapit sila sa mga pader. Sinabi niya dapat nilang ipagtanggol ang mga pader at magpatuloy na lumaban. May isang knight ng Barco na nakaakyat sa pader ng Lawrence na hindi nila alam. Sinabi ng mga knight na mag-ingat ang Lord nila dahil may kalaban na paparating sa kanya. Tatamaan sana ang Lord ng Lawrence sa espada ng Barco. Subalit buti na lang nakaligtas siya, dahil may palaso na mabilis na tumama sa bandang ulo ng kalaban. Ang gumawa nito ay walang iba kundi si Flora. Nagulat ang tatay niya dahil dumating ang anak niya para iligtas siya. Sinabi niya sa tatay niya na kailangan nilang buksan ang pintuan ng kastilyo nila at harapin ang Barco sa labanan. Nagulat ang tatay niya dahil ano ang pinagsasabi ng anak niya na buksan ang pintuan ng kastilyo nila, at harapin ang Barco sa laban. Dahil sinabi niya na si Roman Dimitri ay nangako na tutulungan nila sila, kung makakagulo sila sa kanila sa pamamagitan ng paglabas ng pintuan, dahil ang ating bida ay mamumuno sa kanyang puwersa upang sirain ang flare catapult. Nagtataka si Viscount Lawrence dahil bakit sila tutulungan sa ganitong sitwasyon. Sinabi ng anak niya na wala siyang oras para ipaliwanag ng detalyado sa kanyang tatay. Pero ang tiyak lang niya ay si Roman Dimitri ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Sa kabilang eksena, makikita si Roman sa gitna ng kagubatan pagkatapos magbigay ng mensahe sa pamilyang Lawrence. Tinanong ni Chris sa young master niya kung aatake na ba sila kaagad sa Barco, tumugon ang ating bida na hindi pa muna. Nag-aalala siya sa Lawrence ay maaaring bumagsak kung magtatagal pa sila, dahil ang flare catapult ay isang makapangyarihang sandata na maaring masira ang mga pader ng kastilyo ng Lawrence. Kaya kung talagang balak niyang hadlangan ang plano ng Barco sa pamamagitan ng pagtulong sa Lawrence, kailangan nilang atakihin ang kanilang likuran kaagad. Sumagot si Roman sa kanya na bakit niya kailangan gawin kaagad iyon. Humingi ng paumanhin si Chris dahil mukhang napasobra siya sa sinabi niya sa young master niya. Sinabi ng ating bida na kung babagsak man ang Lawrence o hindi, hindi iyon mahalaga sa kanya. Sinabi niya kay Chris na mas mahalaga ang buhay ng mga taong hindi niya kilala. Sinabi ng ating bida na sisiguraduhin niya na mas mahalaga sa kanya na walang nasasaktan sa mga kasama niya. Maraming tao ang mawawala ng buhay sa panig ng Lawrence dahil dito.
Sinabi ng ating bida na bahagi iyon ng sinundan nila na isang walang kakayahan na Lord ng Lawrence. At hindi tulad nila, ay hindi niya binabalak pilitin ang sinuman na nanumpa ng katapatan sa kanya na maging isang walang kabuluhang sakripisyo. Sumang-ayon si Chris sa sinabi ng ating bida. At naintindihan niya kung ano ang kagustuhan ng young master niya. Sa kabilang eksena, binuksan ang pintuan ng Lawrence. Dahil paparusahan nila ang mga masamang loob mula sa barko. Pinag-utos nila ni Viscount Lawrence na sumugod sila sa sundalo ng barko. Pinadala niya ang kanyang mga knight sa loob ng labanan para gawin sakripisyo. Sumugod sila patungo sa kalaban. Sinabi ng matanda na lahat sila ay tila hindi alam ang lugar nila sa digmaan. Madali niyang natatalo ang mga knights ng Lawrence dahil sa sobrang lakas niya. Siya ay si Burge, na captain ng mercenary at may-ari ng Burge Mercenary Company. Dahil doon, ang mga katawan ng mga knight ng Lawrence ay tumilapon sa lakas ni Burge. Ang mga knight ng Lawrence ay kinakabahan dahil inaakala nilang nagpapakamatay sila sa ginagawa nila. Maraming sumisigaw na mga tao na humihingi ng tulong para sa buhay nila, at sumisigaw sila na katapusan na nila. Sinabi ni Flora na kailangan nilang magtiis hanggang sa huli dahil hindi sila pwedeng umatras sa laban. Iniisip niya na hindi sila makakapaglingkod na bilang ng tao na sakripisyo, dahil hindi lilitaw ang ating bida kapag hindi sila nagsakripisyo ng buhay ng mga tao nila. Sa kabilang eksena, may ibang grupo na papalapit sa gitna ng barko. Nagtataka ang lord ng barko kung sino ang mga hindi inaasahan na bisita. Ito ang bida nating kasama ang mga sundalo na pinili niya, na 30 na sundalo handang makipaglaban.